Sir Cubs, tanong lang po, ako kung sakaling mag-renew ako ng another 2 years contract, saan po ako magpunta, Sir Cubs? Sa Philippine Embassy po ba dito sa Jeddah, Saudi? At maghingi ako ng new OEC po ba, sir? Ayan, so shoutout po sa iyo, Ma'am Jeliana, isa pong OFW nagtanong sa atin. So unang-una po, bago ko po sagutin, ayan, baka naman pa-follow, pa-subscribe naman yung aking YouTube channel. Ayan, para sa mga OFW. Katulad nito, may mga tanong kayo, pwede ko naman sagutin. Bakit hindi? Kung kaya, ha? Ayan, so unang-una, I'm sure nandito po yun sa Saudi Jeddah si Kabayan. So binasa ko yung kanyang comment, I'm sure nandito siya. So pareho kami, nasa Jeddah siya. Unang-una po, magre-renew po kayo ng contract. Okay? Wala po kayo binanggit na magbabakasyon kayo. Okay? Wala kayo binanggit, basta na lang kayo magre-renew. Okay? Para sa akin, kung hindi naman po kayo uuwi ng Pilipinas, okay? Extend ka lang naman, okay? Mag-renew or extend, ang ibig mo sabihin, dire-diretso yun pagka ganun, okay? Hindi mo naman kailangan pumunta sa embassy o mag-renew pa ng contract, okay? Maliban lang, okay? Maliban lang, Kabayan. For example, ang sahod mo yung 1.5, okay? Tapos, ang usapan nyo nanghingi ka ng dagdag sahod sa iyong amo, okay? Magpadagdag ka ng 200, di 1.7. Ngayon, may option po yon. Pwedeng verbal, okay? O sige, sabihin ng amo ko, sige, dadagdagan kita ng sahod kasi tapos na yung 2 years mo. Pwedeng verbal, parang ako, verbal. So, sa susunod na sahod, 1.7 na. Wala nang usapang kontrata. Okay, maliban lang ikaw, kung talagang ano ka sa imong amo, parang duda ka, pwede ka pumunta sa embassy, yun nga, sa Jeddah, magpa-verify contract ka kasi baguhin niyo yung usapan niyo na dagdag sahod ka. Okay? Pwede yun. Pero para sa akin, para sa karamihan, hindi naman as long yung binibigay naman yung usapan niyo na dagdag sahod, di mo na kailangang pumunta doon kasi pahirapan mo pa yung sarili mo. Okay? Maliban lang kung may pagbabago sa kontrata niyo at kung yung mismo yung employer ang nag-advise na baguhin para daanin sa legal, sa legit, diba? Pwede naman yun, pwede yun. Okay? Pangalawa, sabi nyo, maghihingi ka pa ng OEC. So, hindi mo naman ang kailangan humingi ng OEC kasi hindi ka naman uuwi. Pero, pakiramdam ko, parang gusto magbakasyon to ni Kabayan. Hindi lang siguro nailagay. Okay, sabihin natin, nagbabakasyon ka rin. Okay, hindi lang nailagay ni Kabayan. So, yun yung unang option na hindi kayo uuwi, pero kailangan pa ba mag-verify ng contract o magre-renew pa ng contract. So, hindi na. Pero kung magbabakasyon kayo, okay, so dito na papasok. Magpa-verify po kayo ng contract. Okay, kasi may mga requirements na yan pag uwi natin, no, pagbabakasyon. Yung OEC naman, Kabayan, may singit ko na lang din to, dun mo na kukunin sa tawag dito sa Pilipinas. Kasi baka mamaya ang validity na po ng OEC natin 60 days lang. Baka mamaya ang bakasyon mo is 90 days, 3 months. Baka hindi na po yan po pwede. So ako kasi ginagawa ko sa Pilipinas, kahit 45 days lang yung akong bakasyon, sa Pilipinas ako kumukuha. Madali lang, 1 day lang yan, oras lang naman yan. Okay? So yun, magpa-verify po ng contract kasi kailangan nyo pa ng mga requirements pag magbabakasyon kayo. Andyan po yung A-Travel, may pipil-upan pa kayo. Okay, so sa mga ibang video na po yan. Okay, so I hope nasagot ko, Ma'am Jeliana. Okay, isa nating OFW Kababayan. So yun lang naman yung aking ma-advise kasi hindi po siya kompleto yung kanyang katanungan ko siya babakasyon or dito lang siya sa Saudi para mag-renew ng kontrata. Kumbaga tuloy-tuloy lang. Okay? So, yun lang. At kung nagustuhan mo tong video na ito, baka naman pa-like and pa-share this video. Of course, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Kasi kung para nag-upload ako katulad nito, mabilis po kitang ma-update. Okay? I-all niyo po para ma-notify po kayo agad ni YouTube. Okay? So, yun lang mga idol Kababayan. Lagi po tayo mag-ingat. Be patient po tayo. Huwag daanin na po natin sa init ng ulo. Ito po yung lagi ko sinasabi. Kasabihan ko po ito lagi. OFW is not a lifetime job. So mag-ipon. Share this video. God bless and bye-bye.